Hello everyone! Nais ko i-share sa inyo ang second part ng vision na pinakita sa akin ng Panginoong Hesus nang ako ay nagdarasal noong January 10, 2025. Ito ay mga magaganap at warning sa ilang mga bansa. Please listen with an open heart. At may nakita ako at ang sabi ng Panginoon, isulat mo ito. Sa bansang India, may maglalabasang mga palaka na magiging salot sa kanilang pamumuhay. Dahil ilang beses akong lumapit sa kanila, hindi nila ako pinapansin. Sa China, baha ang darating na sakuna sa kanila. Katulad ng India, ilang beses na ako lumapit at kumakatok sa kanila, hindi man nila ako pinapansin. Sa Singapore, pabago-bago ang mararanasan nilang klima, maghihirap ang mga tao. Sa Japan, hindi nila ako itinuturing na Diyos. Makakaranas sila ng sakit na hindi matukoy kung ano ang sakit na ito at maraming mamamatay dahil sa sakit na ito. Kahit mga bata ay magkakasakit at ang gagawin nila, lalo sila magagalit sa akin. Lalo nila ako itatakwil dahil sa mararanasan nila sa kanilang bansa. Sa Pilipinas, maraming mga tao dito na ginagamit nila ako at ang aking salita upang maging mayaman at makilala ang kanilang pangalan. Yung iba naman, nakarinig na sila ng mabuting salita, ngunit nakarinig lang ng ibang salita na maganda sa kanilang tenga. Tumalikod sila sa mabuting daan at sa salita ng Diyos. Makinig ka anak, ang mga bansa na yan ay iilan lang sa mga paparusahan ko. Kaya manatili kayo sa aking salita at ituon ninyo ang inyong sarili sa aking salita upang kayo ay hindi maligaw sa mga magagandang salita ng mga demonyo. Iyan ang kabuuan ng mensaheng ipinakita at ipinarinig sa akin ng Panginoong Hesus noong January 2025. Hindi ito galing sa akin, ito ay mula sa Kanya at nais niyang iparating ito sa lahat ng tao sa mundo. Sa lahat ng makakarinig ng mensaheng ito, ano ang dapat natin gawin? Totoo ang Diyos, siya ang lumikha ng langit at lupa. Sa Kanya nanggaling ang ating hininga. Ang buhay natin ay hindi atin. Tayo ay mananagot sa Kanya sa kung paano natin ginamit ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin dito sa lupa. Huwag tayo magtiwala sa relihiyon, sa sariling kabutihan o sa sarili nating paraan, sapagkat ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay matatagpuan lamang sa isang pangalan, kay Hesukristo. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Manalig ka sa Kanya ng buong puso. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Sundin ang Kanyang salita, mamuhay na matuwid sa paningin ng Diyos. At kung tunay ang ating pagmamahal, ito ay makikita sa ating mga gawa, sa ating pamumuhay. Kamusta ka kaibigan? Nakikita ba sa iyong buhay ang pagmamahal mo kay Jesus? Ito ang panawagan ng Diyos sa ating lahat ngayon. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit pa. Talikuran ng masama ang Kanyang mga gawa at ang liko niyang mga kaisipan. Manumbalik siya sa Panginoon at kahahabagan siya ng Diyos. Isaiah 55 verses 6-7. Kaibigan, huwag na tayong maghintay hanggang sa huli na ang lahat. Manumbalik na tayo kay Jesus ngayon. Siya ay kumakatok. Huwag na tayo magmatigas ng puso. Piliin natin ang buhay. Piliin natin si Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we humble ourselves before you. Thank you for your mercy and for giving us time to repent. We pray for the nations, that hearts may turn back to you. Open the eyes of the blind and soften the hearts of the proud. May your word awaken those who are asleep, and may your truth shine in the darkness. Have mercy on us, Lord. Prepare our hearts for your return, and help us walk in obedience. In Jesus' mighty name, Amen.